Grabe naman na Diyos niya yan. Biruin mo itatapon ka sa dagat-dagatang apoy forever. Ako nga, pag nakita ako ng stray dog sa kalsada na halos mamatay na dahil sa gutom at sugat sa katawan, sobrang naawa ako. Mas demonyo pa pala yung Diyos nyo kaysa sa akin at mas righteous pa ako sa Kanya. Yan ang problema sa mga tao. Salita ng salita, dada ng dada, ang daming sinasabi. Pero ang tanong, nagbabasa ka ba talaga ng Biblia? Alam mo ba talaga ang sinasabi ng Diyos patungkol sa kaligtasan? Bakit ba kasi napakahirap sa ating mga tao na paniwalaan ang siyang lumikha sa ating lahat? Mas naniniwala pa kasi ang karamihan ng tao sa mga chismis na naririnig at sa mga kung ano-ano pang pinagsasabi ng mga tao kaysa sa salita ng Diyos. Alam mo bang napakapalad mo at nakaranas ka ng buhay dito sa mundong ito? At napakapalad mo dahil ikaw ay may pag-asa pa na kumilala sa ating Panginoon. Ang Diyos ay nag-o-offer ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. At kahit sino man dito sa mundong ito ay walang kayang makapagbigay niyan kundi ang ating Diyos lamang. Tapos, sa pamamagitan lang ng pananampalataya, ayaw pa nating gawin. At mas maniniwala pa sa mga kuro-kuro ng tao kaysa sa sinasabi ng Diyos. At mas tinatanggap pa ang offer ng mundo kaysa sa offer ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang tanong, mahirap ba talagang sumampalataya sa Panginoong Jesucristo? O sadyang mahirap lang talagang iwanan ang mga nakasanayan nating gawi sa sanlibutan? Dahil marami sa mga tao ngayon ay hindi na kayang iwanan ang mga kanilang pinaggagawa kung saan sila naliligayahan pero walang kabanalan at iyan ay karumal-dumal sa kaharapan ng Diyos. At ito ang tatandaan nyo, lahat ng yan ay pansamantala lamang. Sige, mag-enjoy ka ngayon, pero tignan mo, may paghatol ang Diyos pagkatapos niyan. Alam mo bang ang righteousness ng tao ay parang maruming basahan lang yan sa Diyos? Dahil lahat ng tao ay makasalanan. Sasabihin mong mas righteous ka sa Diyos. Ni isa nga na parte ng mundong ito ay wala kang naiambag. Dahil lahat ng ito ay sa Diyos. Sasabihin mong righteous ka? Sige nga, iligtas mo ang sarili mo pag ikaw ay namatay. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Yan ang mahirap pag tayo ay ignorante sa righteousness ng ating Diyos at naggagawa tayo sa sarili natin na tayo ay mas righteous pa kaysa sa Kanya. Ganyan ang kaisipan ng tao, nagmamagaling pa kaysa sa Diyos. Mas magaling pa sa plano ng Diyos. Yan ang nagiging problema pag ayaw natin mag-submit sa ating Diyos. Basahin mo ang Job chapter 38 hanggang matapos. Baka sakaling mahimasmasan ka, kaibigan. At mag-ingat ka sa iyong mga binibitawang salita pagdating sa Diyos. Dahil wala ka pa sa kalingkingan sa kahit nakatiting pa lang na kapangyarihan ng Diyos. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Kung akala mo ang dami mo ng alam, kung akala mo ikaw ay napakarami ng kabuluhan dito sa mundong ito, kaibigan, nagkakamali ka. Dahil yan ang sinasabi ng Biblia. Niloloko at dinadaya mo lang ang sarili mo sapagkat ang isang tao na walang Kristo ay walang kayang gawin yan. Wala kang magagawa, wala kang kayang gawin na nakalulugod sa Diyos. Kaya't ito ang kailangan mo, kaibigan. May panahon ka pa, may oras ka pa, pag-isipan mo maigi ang iyong mga sinasabi. Kung gusto mo talaga magkaroon ng kabuluhan niyang buhay mo, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Yan ang katotohanan. What we need is Jesus Christ. Yan ang kailangan natin, kaibigan, upang tunay mong maranasan ang righteousness ng ating Diyos. Dahil ito ang tatandaan mo, kaibigan. Kahit ano pa yung paniniwala mo, kahit ano pa yung tinitindigan mo sa iyong sarili, pag ikaw ay hindi pa rin bumalik sa ating Panginoong Jesucristo, pag hindi ka sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at tingin mo pa rin sa sarili mo, ikaw ay righteous sa harapan ng Panginoon. At ikaw, pagdating ng iyong takdang araw, kaibigan, at hindi ka pa rin sumampalataya sa ating Panginoon, kahit ano pa yan, paniniwala mo, isa lang ang pupuntahan mo, sa impyerno ang diretso mo. At yan ang katotohanan. Sa lahat ng tao, hindi lamang sa iyo, kaibigan. Alam mo bang napakamahabagin ng Diyos sa atin? Sa kabila ng tayo ay puro liko sa Kanyang harapan, ay gumawa pa rin ng paraan ng Diyos upang makita sa atin ang righteousness ng Panginoong Jesucristo. Upang tayo ay makaranas ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming hindi naniniwala dyan. Mukha lang drawing yan sa karamihan.
Pero malalaman natin yan pag tayong lahat ay dumating na sa ating takdang araw habang hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo. May oras ka pa, may pagkakataon ka pa, kilalanin mo na ang ating Diyos. Alisin mo na ang pride sa iyong puso, sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at maliligtas ka. Talikuran mo na lahat ng mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Diyos. At ito ang katotohanan, hindi ka naman talaga mapupunta sa dagat-dagatang apoy dahil sa Diyos, kundi dahil sa iyong sarili. Dahil mas pinili mo pa na huwag maniwala sa Diyos kaysa sumampalataya sa Kanya. Hindi na ang Diyos ang may kasalanan pag ang tao ay napunta pa sa impyerno. Ibinigay na ng Diyos ang sagot sa kaligtasan. Ayaw lang natin paniwalaan ang binibigay ng Diyos na kaligtasan. Mahal tayo ng Diyos, sadyang matigas lang ang ating mga puso para maniwala sa ating Diyos. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito sa bawat isa. Maraming salamat po and God bless you all.